Oh, ayan. Sinat yung alak, tapos binigay yung baso kay Cheese Escudero. Oh, tindi, oh. Teka muna, ha? Hindi ko masyado makita. Oh, si Marcos ba yung kausap niya, tsaka si Tamba? Nako, patindi, matindi. Oo, ulitin natin. Up, siyat. Parang nasa kanto na. Tapos binigay kay Cheese. Tapos sino ba itong nasa harap? Di ko makita eh. Si Marcos ba ito? Parang diretso mukha. Ay, nako, grabe. Ano masasabi niyo dito mga kababayan ko? Sinat, alam mo, parang nasa kanto lang ha. Matindi ito ha. Parang kanto-kanto lang ang datingan ha. Oh, ay, teka muna. Oh. Parang kanto-kanto lang ang datingan nitong ali na ito ha. Oh, tingnan nyo. Ayan, sige. Pag-usapan natin ito. Matindi, tapos umalis. Oh, ano yan? O, usap. O, diyan ka muna. Hawakan mo baso ko. Total, Senate President ka na ha. Oo. O, nako. Ay, sos, matindi. Alam mo ha? Kung ako to, nako, sasabihin ko ha. Grabe. Uy, alam mo ba ha? Hindi, ito nagtatanong lang. Magtatanong lang naman tayo. O, Lisa Tanas. Ay, Lisa. Sorry. Bakit ba parang naano ko dyan sa word na yun? Kasi dami nagme-message Lisa Tanas. Lisa Lam. Oh. First Lady Marcos. Wag Lisa Tanas. Lisa na lang, Lisa. Di, medyo Tandaan mo, medyo dapat naiilang tayo dito kay Cheese Escudero kasi kaganda ng asawa nito. Kaganda ng asawa. Ay, hiyang-hiya naman ako. Kaganda ng asawa, tas ginawang waiter. Oh, sinat. De, pero alam nyo, ito talaga ang nakita ko rito. This is an insult to President Marcos. Hindi, imagine. Kasi ako, ginagawa ko lagi yan. Imagine natin. Sige, pakalatin natin ang ating imagination. Imagine niyo sa mga kalalakihan dito. Kayo si Marcos. Kasi hindi natin nakuha kung ito ba talaga ay baso ni Lisa or ito po ba ay baso ni Cheese, kinuha niya at sumat siya. Diba? Hindi natin alam eh. Pero kung tayo si Marcos at kinuha nung asawa natin yung shot nung ibang lalaki, tapos sinat mo, tapos binalik mo, medyo insulting po yan. Laway to laway yan, para ka nakalipag lipstick na yan, ay lip to lip, lips to lips. Di ba? Ano bang sa tingin ninyo dito? Baso ba talaga ito ni Cheese Escudero, ni Senate President? O ito ay baso ni First Lady? Pinahawak niya kay Cheese. Or baso ni Cheese, kinuha niya, pasyat nga tol. Shot tayo, parang nasa tindahan lang. Shot natin yan tol. Ay. At siyat. Sino nakapanood nung buong neto? Buong video neto? Sabi dito, walang modo, pagpasok alak agad ang inuna. Ay, naku, hindi, alam mo ito. Hindi ko sinasabi si Lisa pero ito ang katangian ng Lasenga at Lasengo. Bakit mo alam, Coach Oli? Kasi, alcoholic din ako dati. Alcoholic ako. Inaamin ko naman yan. Pero never akong tumikim ng droga. Hindi po, kasi nasa banda po ako before. No? So kaya yung alak ay natural sa amin. At kada gabi lasing po ako. Ganun po yan for 15 years. Every night lasing po ako. Kaya tumataba ako, mag-gym, tataba ulit, papaya, tataba, no? Pero kaya kong ipagmalaki, not even once kahit droga hindi ako tumikim. Alcohol, yan, talaga alcoholic ako. At ganyan talaga gawain ng alcoholic. Pagdating mo sa lugar, ang una mong hahanapin talaga alak. Sa katunayan, kasi manager po ako ng banda, kasama sa kontrata namin, pag sa ibang bansa, meron akong nakalagay doon 1 bottle of whiskey. Kasi ganun ako katindi sa pagiging alcoholic. Nasa kontrata ko, 1 bottle of whiskey.
Kaya pagdating namin doon, una kong pinapahanap doon sa aking assistant, kunin mo na yung alak. Dahil hindi pa ako umuupo, gusto ko may shot na ako. Ganyan po ang ugali ng alcoholic. Ngayon, hindi ko sinasabing ganyan si Lisa, ha? Pero kasi may nagsabi dito na alak agad ang hinanap. Tanong, alcoholic ba si Lisa? Yun ang tingin. Oh, sabi dito, baso ni Cheese. Ay, mas matindi yun. Kay Cheese talaga yan. Ay, grabe. Hindi, ito, seriously. Medyo insulto yung kay Marcos. Ewan ko, iba-iba naman tayo eh. Posibleng iba sa akin, posibleng mali sa akin, tama sa inyo. Pero kung sa akin yun, kukuhanin mo yung, andyan ako sa harap mo, asawa mo ako Kukuhanin mo yung baso ng pogi na yan? Porket mas bata sa akin? Ako, nainggit si Coach Oli sa bata, pambira, nabubuking tayo. Hindi akong tatakot sa mga bata. Ha? Hindi ako natatakot sa mga yan. Ha? Saan ako natatakot? Sa lasengga. Dali, naku po. Ang tagal ko dyan, delikado po ang asawang asawa. Shotang lasengga. Delikado yan. Touchy. Kasi pag may partner kang lasengga, touchy yan. Ay, wag po magagalit yung mga alcoholic ditong babae, ha. Ako naman nakaka-relate lang kasi galing ako dyan eh. Galing ako sa pagiging alcoholic. Naku. Ha? Pag nalasing na yan, free for all na yan. Ay. Sana hindi nakikinig yung mga ex ko rito. Madadali tayo. Nako. Diba? Totoo yan. Pero insulto yun. Kukuhanin mo yung shot ng pogi na yun. Coach Oli, galit na galit ka sa pogi paano kung pangit yung kinuhanan ng shot? Hindi ba okay sa'yo? Hindi. Insulto pa rin yan. Presidente ako First lady ka. Kukuhanin mo yung shot, yung baso nung Kung baso nga talaga ni Cheese yun, medyo yun. Hindi maganda yun. Kung syota mo nga lang, hindi na maganda Yung asawa mo pa, presidente, mas hindi maganda yun. Diba? Sino dito mga kalalakihan makaka-relate sa ganyan? Kung ako naman si Cheese, teka muna. Mahiya ka. Huwag kang palapit-lapit sa akin. Di mo ba nakikita yung asawa ko? Gusto mo i-flex ko pa yung asawa ko? Hindi. Hindi, matindi talaga to. Ulitin nga natin tong play na to, ha? Ang masakit nito, pagkatapos sumat, umalis. Ang bira. Ano na nangyayari sa bansang Pilipinas? Hindi, ito ini-imagine natin. Huwag nating imagining presidente, senate president, o first lady yan, ha? Pumunta ka sa akin. Halimbawa, babae, lumapit sa akin. Kinuha yung baso ko, sinat. Pagka-shot, umalis. Aba. Medyo iba na yan. Di ba? Ganun naman Kukuha ka rito, lalapit ka, shatin mo yung baso ko. May makipagkwentuhan ka man lang. Sinat mo, lumayas ka? Ano ako, waiter? Ano ako, display sa harap mo? Ano, tau-tauhan mo ako? Ganon? Sabi dito ni Jenny Wong, Coach Oli means wala sa matinong pag-iisip sila. Bakit lasing na ba siya nung time na ito? Kasi hindi natin nakita Hindi natin nakita kung matagal na siya dyan. Ha? Lasing na ba? Laglag na ba tuka? Ang tawag kasi namin dyan, laglag na yung tuka. Di ba pagka may kainuman kayo ganyan? Hindi pa naman laglag ang tuka Sabi dito, hindi magandang tingnan, baso ni Cheese iniinom ni Lam. Walang delikadesa, nandun pa si PBBM. Exactly. Ngayon, paano kung baso naman talaga yun ni Lam? Kasi hindi natin alam yung buong kwento, ha. Puntaan naman natin yung kabilang side. Paano kung baso yun ni Lam? Binigay kay Cheese. Masama din. Ginawa mong mater yung mama. Senate President. Kapogi niyan. Kaganda pa ng asawa. Ginawa mong waiter. Teka muna, baka akala nitong mga
Kala ni itong mga ating presidente at saka first lady ang Malacanang ay palasyo at sila ay hari at reyna at lahat ng nakapaligid sa kanila ay tau-tauhan. O, di ba? Saan ka nakakita ng Senate President ginawa mong waiter? Sabi ni Jay Guevara, di ba coach may lason ng laway ng palaka? Ay naku, delikado yan. Ito si Jay Guevara, bumabanat na naman, oh. Nako, matindi to si Jay Guevara, may babanata. Oy, panuorin nyo, makikipagdebate to si Jay Guevara, ha? Tingnan natin kung hindi matatakot yung hinamon niya ng debate. O, antayin lang natin, i-host ng SME na yun. I-host yun. Alam mo, SME na, di ba, yan ang gumawa ng debate kay kay Marcos dati, dahil si Marcos ayaw matid ng debate. Ginawa ng SMNI ng sariling debate ang Marcos. O, ngayon, baka malay natin, baka gawa ng sariling segmento, debate. O, ay, nawala tuloy ako. Ito kasi si Jay Guevara. Napag-aral ko yan sa school ko. O, yan. Malay mo, di ba? Paabangan ninyo debate akong papalag, pero sa tingin ko hindi papalag. Kasi pinapipili ni Jay Guevara O suntukan daw o debate. Wala siyang panalo sa suntukan. Sa debate baka manalo pa yan si Abe. Hindi natin alam. Tingnan natin, abangan natin. Pero palagay ko hindi rin mananalo yung bobo daw yun ang dami nagsasabi. Alam mo naman, taga-SMNI na ako. Bobo daw yun. Hindi ko alam. Ako, hindi ko alam ha. Hindi ko sinasabing bobo yan. Pero yun ang nababalitaan ko, bobo daw. Sige, balik tayo dun sa tingnan mo naman talaga to si Lisa, Tapos nilayasan. So ang tanong lang dito, kung baso ba ito ni Cheese o baso ni Lisa? Pero kahit saan mo tingnan, kahit baso pa ni Marcos yan, bakit kay Cheese mo papahawakan? 'Di ba? Insulting po yan. Hindi, okay lang yun, Jay Guevara. Ha? Basta umattend ka ng SMNI. Hindi, ayos yan to si Jay Guevara. Malupit yan, malupit. Pinapanood ko nga yan, tawa ako ng tawa Pinapanood ko lahat yung mga kasamahan ko. Alam nyo, sa Banateros, walang inggitan dito. Prino-promote namin lahat, walang inggitan. Pinapanood ko pa nga actually, babait to si Jay Guevara. Nilibre pa ako ng McDonald's. Yan, si Jay Guevara. Tingnan nyo. Ha? Nung nasa Davao, siya pa nagbayad. Big Mac, paborito ko yun Big Mac combo na may large price, large drinks. Delivery pa ako ni Jay Guevara. Tingnan nyo, magpapakulay pa yan. Antayin nyo lang. Baka umalis na si Jay, sige, tuloy natin. Ako, ayan, iniwan. Ayan pa si Jay Guevara. Tingnan nyo. Hindi, pero ako, seriously. Ayan. Kaya apps, inabot. Alam mo, seriously. Eto, serious na muna tayo, ha? Kasi tatanungin sa akin, Coach Oli, anong honest, serious take mo dyan? Eto sa akin. Kasi kung ilalagay ko sa sarili ko, ako naman kasi walang problema sa ganyan. Walang problema. Sa totoo lang, hindi sa nagmamalinis po ako. Pahawakin mo ako ng baso, pahawakin mo lang ako ng Kasi ginagawa din sa akin ng manager ako ng banda namin. Minsan yung mga singers ko, sinashot yung baso ko, tapos binibigay. Walang problema. Ngayon Jay Guevara, parang pang small Mac Yung nilibre mo sa akin, Big Mac with large price with large soft drinks. Ito pang small Mac. Pero maraming salamat pa rin kay Jay Guevara. Paano ba yan? Hindi ko pa nasusubukan magpakulay. Hindi. Thank you, Jay Guevara. At good luck sa magiging debate nyo ni Mike Abe kung papalag, ha? Good luck. Antayin po natin yan sa vlog ni Jay Guevara, ang debate nila. Thank you, Jay Guevara. Ayan. Kung sa akin yan, walang problema. Talaga, honestly, hindi naman issue para sa akin yung ganyang simple. Alam mo, nakita kong magandang halimbawa dyan. Yung kababaan ng loob sa SMNI po. Sa KOJC. Ito walang hindi ko po kayo binobola. Pero kasi to hindi ko lang nakita, hindi ko lang nadinig, hindi ko lang nabalitaan. Na-experience ko po ito.
That is the difference ng nakita mo, narinig mo, at na-experience mo. Anong ibig ko sabihin na experience? Na-experience ko every day sa SMNI yung kababaan ng loob nila. Hindi ako nakakita ron na mapagmalaki. Angkor nagsisilbi. Manager, aalukin ka, bibigyan kang kape. Hindi po totoo yan, ha? Musikero nila, pinagdadrive ka. Ibig ko sabihin, nasanay daw po sila ng ganun kay Pastor Kibuloy. Yung kababaan ng loob, hindi yung title ang importante. Ang importante, makapagsilbi ka. Kaya nga sabi ko dito, Vice President, nagsisilbi. Manager, nagsisilbi. Musikero, nagda-driver. Angkor, inaakyatan ako ng kape. Ganun po kababaan ng loob. Sa akin, walang problema yon. At dati ko naman na ginagawa yon. Okay lang. Ginagawa nga akong driver ng mga banda ko. Walang problema. Kulang na lang. Maging makeup artist ako. Walang problema. Bodyguard pa ako, etc. Lahat. Tagahugas pa ako ng pinggan. Ginagawa ko po yun. Walang problema yung mga ganong bagay. Sa akin personally. Walang bagay. At kaya nga na-appreciate ko sa SMNI kasi na-reinforce. Na-experience ko po on a daily basis kung gaano kabababa ang loob ng mga taga-SMNI. Ganyan po sila. Hindi mo makikita ron yung angkor ako. Bago ka lang dito. Diyan ka. Psst, layas. Hindi, walang ganon. Station manager ako. Ha? Maayos kayo dyan, ha? Maayos kayo. Walang ganun-ganun sa SMNI. Totoo po yan. Hindi ko po kayo binobola. At doon sa makakahalubilo pa nyo ang mga taga-SMNI at mga taga-KOJC. Mapapatunayan nyo na yung sinasabi ko ay pawang katotohanan at walang kasinungalingan. Totoo po yan. Kaya walang problema. Kung sa akin gagawin niya, papahawakin ako ng baso, walang problema. Etong nagiging issue dyan. Presidente po kasi yung asawa mo at hindi po naman lahat ng tao ay katulad ni Coach Oli. Talagang mamasamain yan. We cannot blame the people na gumawa ka ng kapalpakan sa harap ng kamera. Ginawa mong tagahawak ang Senate President in front of the President. Baso niya kinuha mo or kung baso man yan, binigay mo sa kanya, kung ano pa man yan, sa paningin ng tao, mali yan. Hindi maganda yan. That is an insult. That is an insult to the Senate President. Si Chis po yan. Ha? Lalo na kaganda ng asawa niyan. Alam mo yung asawa ni Chis Escudero, sa palagay ko lang, kahit hindi maligo ng isang buwan at hindi magsipilyo ng isang buwan, hindi mahihiyang humarap sa inyo. Kasi gagawin mo lang ganyan. Diba? Hindi yan kasi hindi kasi yan po pwede na kung ano yung nasa isip natin tama eh. Sa akin walang mali yan. Pero ang mga Pilipino hindi magandang tingnan yan. Kasi tayo mga Pilipino, malakas tayo makapagbigay ng respeto sa ating mga asawa. Yung asawa mo, President, kumuha ka ng baso ng ibang lalaki? Iba datingan yan, ha? Iba datingan yan. Ulitin ko, sa akin walang problema. Pero hindi lahat ng tao katulad ko. Di ba iba-iba? Baka nga ako mali, sila ang tama. Pero yung kinalalabasan nito, medyo katulad nito, may nagaganyan, kadiri. Laway to laway na yan. At saka this is a formal gathering. Tandaan nyo yung sinasabi ko sa inyong take, walang problema yon. Okay lang yon. Kung nandiyan kayo sa inyong kanto, nagiinuman, walang problema. Pero sa formal gathering na nakabarong ka at all at nakagown ka with the top officials, I think hindi po maganda yung ginawa ni Lisa. Wala talagang formal po yan. Nakakita na ba kayo na nagiinuman sa kanto ng nakabarong? Di ba?
Ang nakita ko lang na hindi formal na nakabarong, yung patay na. Pero kung nakatindig ka pa at nakabarong ka, formal yan. Tanga ka na lang kung hindi mo alam. Di ba? Sa tingin ko naman, hindi pa kayo patay. Buhay pa kayo. So, gumalaw kayo ng appropriate. Ay, umihinto ba? Umihinto signal ko. Wait. Ayan. Sabi dito ni Heidi Sacro, parang bangag, walang modo. Paano po kung may virus si Coca? Isa pa yan. Medyo bumabalik-balik na COVID ngayon. Huwag muna kayong, kasi uso yan dati sa amin. Oo, isang shot glass lang, ikot yun, tagay yun. Diba? Kaya lang yun yung inuman sa kanto. Inumang banda namin yun. Walang problema doon, kami-kami yun eh. Kasi definitely, pag nagkasakit naman isa, may kakasakit lahat eh. Normal yun sa amin. Kasi virus yun, magkakasama kami parate. Pero yung formal gathering, Senate President, insulto yan ha. Ewan ko, sa akin lang kung asawa ko, sisak ng ganyan, di maganda. O, siyota ako, Jesus. Di maganda. Siguro naisip din niya, hindi ako papatulan nito. Ganda ng asawa. O kaya wag dapat kabahan dyan si Balagay ko hindi naman kakabahan si Hard. Pero sa ganda mong yan pagka na-insecure ka. Eto, matanong ko lang sa mga kababaihan dito. Tanong lang naman. Kung kayo ba ay may maganda at merong sa tingin nyo kaselos-selos na galaw ng hindi naman maganda o pangit sa asawa ninyo, kayo po ba ay magseselos? Tanong lang. Kung isipin sa mga magaganda rito, magseselos pa ba kayo sa mga ganyan? Sabi ni Chisma TV Vlogs, niyahan nyo lang si Islam kasi taga-kanto lang siya, wala siyang klase at kahit sa pananamit, kahit ano pong suot niya, wala talagang makitang klase. Kaya ganyan talaga, mga walang tato sa katawan. Ay grabe, nabanggit pa yung tato. No. Sino nga? May puntos to ha. May punto ha, may punto ito ha. May sabi niya, kasi 'di ba pinunan niyo yung mga tattoo? Sa akin mas walang problema, may tattoo ako eh. Oo. Pero hindi ako pupunta sa gathering. Halimbawa lang ha. Yung asawa ng mga kasamahan ko. Formal gathering, kukunin ko yung baso, iinuman ko. Baka binatukan ako ng mga asawa ng banateros doon. Hindi maganda yun, di ba? Ba't ko kukunin yung baso ng asawa nila tas iinuman ko? Di ba kapangit nun? Kahit banateros pa sila. Especially na sa formal gathering, wala po yan sa camping ha. Siguro maintindihan natin kung nasa camping. Pero medyo insulting yun kung nasa formal gathering. Kahit siguro banateros at kagrupo ko magagalit sa akin eh. Sabi dito, baso ng lalaki inunuman ng First Lady. What the fuck? Walang moral attitude nako. Ito. Bintay Posto TV. Gusto kong bigyan ng komentaryo yung sinabi niya. Sabi niya, or baka naman may something sila ni Senate President kasi bata pa ang si Escudero. Hindi naman siguro Bintoy Posto TV. Pambihira naman. Ewan ko lang. Kung ilalagay ko rin yung sarili ko kay Senator Chis Escudero, patulang ko ba yan? Pambihira ka naman. Naman, Bintoy. Diba? Kung ako si Chis, asawa ko si Hart. Mambababae na lang ako, ganyan pa. Gagawa ko ng kalokohan, yung sulit na. Pambira. Diba? Hindi ko po kayo sinasabing gumawa kayo ng kalokohan, ha? Wag, masama po yun. Nagbagong buhay na po tayo. Ha? Pero kung asawa ko ganun kaganda, tas gagawa ko ng kalokohan, susulitin ko na, pambira naman kayo.
Pinasusukan nyo ko eh. Pambira, wag ganon, wag ganon. Hindi naman totoo yung sinasabi mo, Bintoy. Posto TV. Pasensya na ha. Oh. Edna, pambabastos na yung kay Cheese. Grabe yung bangag kasi si Cutie. Ay na. Hindi kasi baka siguro naisip. Hindi. Harmless naman yan. Kaganda ng asawa eh. Harmless yan, harmless. Feeling maganda si Crazy Frog. Sino yung Crazy Frog naman yan? Dynamic Force? No insecurities at all. Her highness sa pagiging ugly. Grabe na mga tao dito. O sige, next topic tayo. Pero panuorin muna natin ang buo bago tayo pumunta sa next topic. O ayan, ininuman. Ay, ano yan? Ang binigay. Nakuha ko tong video na to kay ano eh. Sa Facebook ata ni Robert Tiglao. Parang gano'n eh. Kakahiya si Lisa Tanas. Yun namang, sino ba yung Lisa Tanas na yan? O, sabi ni Yolanda, she should be a role model, si Lisa, but what she's portraying in public, my answer is big no. Ay, grabe. Oy, andyan pa ba si Jay Guevara? Thank you ha. Oo, siya pa lang ang nagbibigay. Hindi, joke. Buti andyan si Jay Guevara. Hindi, thank you po. Joke ko kasi kabiruan natin yan si Jay. Mga iba na, alawi na dapat. Sabi ni Karaoke Bear, miskin na, hindi rin ako Yung iba na yan. Hindi, sa akin, personal lang ha. Yung iba na yan, type ni Banat Bay ata, naririnig ko yan. Hindi ko sinasabi iba. Ako, may matindi pa rin si Hart. Oo. Sabi dito, Coach Ole, na-meet siguro ni BBM si Lisa sa bar. Lakas lumaklak ng alak. Sabi ni Mirna, eto kasi yan, ha? Eto, pag-usapan natin, ha? Okay, hindi po natin alam kung ito ay totoo or hindi totoo. Pero naaalala nyo, na-interview namin si Jason sa SMNI. At sinabi niya, ito si mas magandang Senate President, ito si Cheese Escudero, kung naaalala nyo, dahil hindi ito madaling kontrolin, mas mahirap kontrolin ito kasi may sariling pag-iisip ito compared kay Subiri. Interview po namin yan kay Jason sa. Maraming salamat Erica Burgos. Thank you po from UAE. Siguro from Dubai or Abu Dhabi or sa RAS or sa kung saan dyan. Basta from United UAE. Yan. Thank you Erica Burgos at Babet Wahing, yan, Euro, maraming salamat po yan, nagbigayan tuloy. Hindi, joke lang po yan. Thank you, Babet Wahing. Yan. Bebet Wahing. Doon sa nakakaalala sa interview namin kay Jason na sinabi namin, so ibig sabihin, mas safe si Cheese Escudero kaysa kay Subiri kasi may sariling utak at hindi madaling makontrol. Oo, sabi niya, tama naman yan. Kung, sabi ni Jason compared kay Subiri, mas okay to si Cheese Escudero as Senate President kasi hindi ito uto-uto. Except kung makuha mo yung kiliti. Kung makuha mo yung alam mo kung paano siya sususian. Kasi tinanong ko, ako nag-follow up question, paano po ba sususian? Paano sususian itong si Cheese Escudero? Ang sagot sa amin, alak. Alak, kasi mahilig daw sa alak to. Yun ang sabi ni Sir Jason sa SMNI. Hanapin nyo na lang kung kailan niya nasabi yun. Basta interview sa amin yan ni Sir Jason, interview ng Banateros kay Sir Jason sa yan. So, alak. At eto na nga, baka naman kasi, ilagay natin sa konteksto, baka naman talaga kasi, shot body tong dalawa. Baka naman talaga kasi nagiinuman. Kaya siguro, yung nakasanayan niya ng sila-sila lang, sumasyat-syat, diyan sa dining table nilang magagara,
Ay, ubos na yung akin na yung iyo. Ganon. Baka gawain nila yon. So sa informal gathering, baka nagagawa. Kaya siguro, nagkamali ito si Lisa. Pagdating niya sa formal gathering, yung ginagawa nila ni speaker, ginawa niya sa formal gathering. Pwede rin naman. Ha? O, pwede. May punto yon. Ha? Kasi nga, alak daw. Alak daw ang susi dito kay Chis Escudero. So, ibig sabihin, very possible, alcoholic to. O, alam naman natin, sinasabi nyo na mahilig din sa alak to si Lisa. Yun ang kumakalat na balita. Di umano. O, baka nagiinuman. Madalas sila siguro mag-inuman or talagang kainuman or siat body. Ayun. Senate President. Sorry. Speaker ba sinabi ko? Senate President. Ayan. Sabi dito ni Bintoy, alam mo coach, kahit pangit yang silam, kung tatambakan ng pera ni Lam si Cheese, baka mangyari ang di dapat mangyari. Kasi sabi nga, masarap daw ang bata. Oy! Grabe masarap daw ang bata. Hindi ko alam. Hindi ko pa na-try yan. But anyway, posible tama ka, pero I don't think so. Ha? Itataya mo ba yung kalagayan ng asawa mo sa ganyan? But anyway, sa akin lang, hindi na rin. Lugi? Pambira naman, oh. Kalugi. Sabi dito, true yan. Remember the controversial interview with Hart parents. They didn't like Cheese. He came drunk in the house before they get married. Ay, naku, hindi ko alam yan. Makachismis yan, ha? Sinabi ni Imelda Sagaragosa yan, ha? Binabanggit ko lang yun. Sinabi ni Sir Jay, kasi yun, natanong ko po siya. Natanong namin. At saka, nasa live streaming po yun ng SMNI. Next po tayo. Ito, puntahan natin. Ito na, maganda ng paganda nangyayari sa bansang Pilipinas. So, ito po, tingnan ninyo.